Hello, good morning guys. This is another video, training video para sa mga dropshipper at saka sa mga especially sa mostly mga cultural kind of na kung saan kung kung gusto niyo maingatan yung gamit niyo, especially sa mga katulad ng mga speaker na ganito. So, let's do it. So ngayon guys, ito yung mga kadalasan na ginagawa ng mga taga Antipolo, Tanay Rizal, and especially sa Binangonan area. So, ituloy natin. Ito yung maling-mali na kadalasan ginagawa nila, especially sa mga jeepney driver at mga konduktor na nagmamayabang sa pamamagitan ng pagpapatugtog lang ng kanilang sound system. Okay, so ituloy natin. Kumbaga sa over wattage siya. Everyone will walk to the dance floor. 11:45, we about to start the party. Follow my instructions, we gon' do this round way. Follow me, we gon' left, right, left, right. I'm dancing with my shoulders. Party, follow my instructions, we gon' do this round way. Follow me, we gon' left, right, left, right. I'm dancing with my shoulders. This beat is taking over. I hear the saxophone. Bali ganyan po ang ginagawa nung madalas nung sila, kasi ang ginagawa nila is overwatts sa speaker or overwatts ang amplifier, or mababa ang amplifier, ang wattage ng amplifier pero mataas naman yung wattage ng speaker. Pero madalas mababa wattage ng speaker pero yung kanilang ginagawa pinupull volume niya ito. Madalas yan nangyayari, especially sa mga nagmamayabang na jeepney driver or tricycle driver. So ganito siya. So paano kaya yung tamang paraan para tumagal ng 20 years o 30 years ang mga speaker? So ganito po siya. Kung gusto na medyo magandang tiplada or medyo class ang dating pagdating sa isang room, kailangan medyo mahina siya na konti, naka-alas 11 siya, then ang base niya naka-alauna. So tuloy natin. Yan yun, lower version, but the bass is louder. Ganyan lang dapat. Magandang isang pakinggan. Pagdating sa likod, ang ganda na siya pakinggan. Kasi hindi malakas ang bouncing, pero ang ganda na niyan timplada. Pagdating sa room niyan, napakaganda na ng sounding niya. Hindi na siya masakit sa tenga. Okay? Hindi siya masakit sa tenga, hindi siya nakakainis pakinggan dahil kasi ang kanyang bouncing is mahina lang at hindi choppy ang sound dahil kasi nakadepende yon kung gaano kalakas yung bouncing niya. Okay? So ito naman yung second na gagawin natin kung gusto na medyo malakas pero yung kumbaga sa hindi siya makakasira ng speaker. So ituloy natin. Kumbaga sa ito yung kumbaga sa lahat ng klase ng amplifier, ang pinakamalakas lang na dapat na gawin sa ating master volume is ganito, alauna. Pinakamalakas na yan sa lahat. Wag na isasagad na ganyan. Talaga masisira mga speaker nyo mga guys. Dahil kasi sobrang na yan. Hanggang dito, delikado. Pag dito nga sa alas 2, delikado na yan eh. Kaya ang pinakang advisable lang talaga is alauna. Tapos ang base natin, alas 10 lang. Or pagka ganito, ang
Pagka mga ordinary speaker, ang treble lang nasa gitna. Pero pagka mostly mga ganito klaseng speaker, lalo na't mga high power speaker, kailangan sagad dyan. Dahil kasi ang mga ganito klaseng speaker, which is hindi siya masyado maiintindihan dahil kasi iba pong klase ang speaker na ganito, lalo na especially walang tweeter. Okay? So, tuloy natin. Wala akong binago dyan, ha? Basta nakaganyan yan. Yan ang kagandaan. Hindi siya masyadong bouncy. Kahit na malakas na natin yung konti. Pagdating dito, pagdating sa likuran, hindi na siya maganda siya pakinggan. Mas maganda siyang pakinggan kasi hindi siya masyadong bouncy. Hindi siya masyadong bouncy dahil kasi mas maganda siyang pakinggan, hindi nakakainis dahil kasi malinaw pa rin kasi timpla talaga ng ano, basta maganda ng pakakatimpla ng speaker at para kumbaga sa ano, safe na ang speaker nyo, safe pa ang amplifier nyo. Bakit? Dahil kasi tama ang paggamit ng amplifier. Hindi masisira mga speaker dahil kasi lalo na especially ako yung drop shipper, siyempre lahat ng ano ng bagay dapat pinag-aaralan yan. So by the way, ganyan po ang tamang pagtimpla ng speaker, especially pag malakas. Yung pinakamalakas dyan hanggang dito lang alauna. Volume, ang bass alas 10 o alas 11. Then pagka ganito klase speaker, which is yung treble is sagad. Pagka sa mga ordinary, mga full range, kalahati lang. Okay? So pagka katamtaman lang, katulad nito alas 11, ang bass niyan pwedeng alauna. Tapos ang treble, pagka full range is nasa gitna lang, kalahati lang, alas 12. Pero pagka yung ganitong klase speaker, which is sagad din kasi high power yung ginamit nyong speaker. Okay? So by the way, this is another training video for this siningit ko lang to as para magkaroon ng idea ang mga especially sa mga taga-Antipolo, Binangonan at Tanay na mayabang magpatugtog at ganito madalas ang ginagawa, over treble, over bass, over volume. Kaya madalas nasusunog ang voice call dahil kasi malakas yung bouncing niya. Okay? So wag natin gagawin yon. Okay? So hanggang dito na lang guys. So don't forget to like, subscribe, and siyempre, huwag kalimutan mag-comment sa aking short video. So, by the way, hanggang dito na lang ang video. So thank you and to support me as dropshipper of my networking career. Okay?